Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, lumaki ako sa isang simpleng baryo sa Laguna. Bunso ako sa 4 na magkakapatid. Araw-araw ay ganito ang routine ko. Gigising ng maaga, walis sa harapan ng bahay, tulong sa tindahan, tapos ay takbo sa school. Normal yung buhay namin, walang ingay, walang drama. Si Papa ang nag-encourage sa akin na mag-dance lessons sa munisipyo. Sabi niya, subukan mo at baka yan ang maging paraan mo para maabot mo ang mga pangarap mo. Pero habang tumatagal ay lumalala ang sakit niya. High school ako noon. Isang gabi habang nagluluto ako ng ulam ay bigla siyang napaupo sa sofa. Narinig ko siyang parang hinihingal ng malala na. Paglapit ko ay nanginginig na yung kamay niya. Jenica, huwag kang titigil sa pangarap mo ha. Sabi niya mahina pero malinaw. Doon ako napaiyak. Doon na ako nagdesisyon na huminto sa kolehiyo at magtrabaho sa Maynila. Simula pagkabata hindi naman ako yung tipo ng batang nag-aalala agad sa mga bagay. Madalas kapag may problema sa bahay, si Mama ang maingay. Si Papa naman ang tahimik, tapos ako yung nasa gitna na umaasang bukas ay magiging mas okay na ang lahat. Ganon lang ang takbo ng mundo ko ng mga panahon na yon. Simple at hindi ko iniisip ang mga mabibigat na bagay. Pero habang tumatanda ako ay napapansin ko na may mga tao talagang kahit na anong pilit nilang ayusin ang buhay nila, may dumarating at dumarating pa ring pagsubok, Papa Dudut. Nagsimula akong maging mas tahimik noong nagtatrabaho na ako. Hindi ko alam kung dahil ba mas dumadami ang nangyayari sa buhay ko o dahil mas napapansin ko na may mga bagay talaga akong walang kontrol. Pero kahit na ganoon ay sinubukan ko pa ring magpakatatag para kina Mama at kay Papa. Ako kasi yung panganay kaya kahit na hindi nila sinasabi ay nararamdaman kong may inaasahan sila sa akin. Sabi ni Mama ay mas mabuti raw na maaga akong matuto, tumayo sa sarili kong paa. Para hindi ako umasa sa iba. Wala naman akong reklamo noon. Excited pa nga ako. Nung una, ang saya ko kasi pakaramdam ko ay lumalaki na ang mundo ko. Pero habang tumatagal ay unti-unti ko nararamdaman na hindi pala madali ang malayo sa pamilya. Lalo na kapag gabi at wala kang makausap kundi ang sarili mo. Iba pala yung bigat kapag alam mong walang uuwian kundi maliit na kwarto na inuupahan mo para lamang makapagtrabaho. Nagtatrabaho ako noon sa isang maliit na cafe. Madalas ako nagsisimula ng maaga at umuwi ng gabi. Ayos lang naman sa akin. At least may kinikita ako. Pero habang tumatagal ay ramdam ko yung pagod na parang hindi nawawala, Papa Dudut. Minsan nga'y napapaisip ako kung nasaan ba at saan papunta ang buhay ko. Kung tama ba yung mga ginagawa ko. Pero tuwing naiisip ko sina Mama at Papa ay bigla akong tumatayong muli kasi para sa kanila ko ginagawa ang lahat ng iyon. Pagdating ng ilang buwan, napansin kong kakaiba na ang ton ni Mama tuwing tumatawag siya. Dati po ay madaldal siya, Papa Dudut. Mabilis magkwento tungkol sa kapitbahay, sa aso namin, sa mga nangyayari sa kanila sa probinsya. Pero noong panahong yun ay parang ang bigat ng boses niya. Laging may iniisip at laging may kinikimkim. Kapag tinatanong ko naman kung may problema siya, ang sagot niya lagi ay wala anak, pagod lang.
Kahit na hindi siya nagsasalita ay alam kong may hindi siya sinasabi. Isang gabi nag-message si mama na kailangan daw niya akong makausap ng personal. Kinabahan ako kaagad kasi hindi naman siya ganyan dati. Tinawagan ko siya pero ang sabi niya ay umuwi ka kung kaya mo. Ayaw kong sa telepono mo marinig. Doon ako kinabahan ng todo. Parang sumikip ang dibdib ko at ilang araw akong hindi mapakali. Iniisip kung ano nga bang nangyayari sa bahay, Papa Dudut. Nagpaalam ako sa trabaho na uuwi muna ako sa probinsya. Kahit mabigat sa bulsa ang pamasahe, wala na akong pakialam. Basta makauwi ako para malaman ang katotohanan. Sa biyahe ko pa lamang ay ramdam ko ang kaba. Para bang bawat oras ay lumalakas ang kutob ko na may mabigat na balitang naghihintay sa akin. Pagdating ko sa bahay, nadatnang ko si mama sa kusina, nakaupo siya sa bangko, nakayuko. Hawak yung baso ng tubig pero hindi niya iniinom. Pag upo ko sa harapan niya ay hindi ko alam kung paano sisimulan. Siya ang unang nagsalita. Nak, may sasabihin ako pero sana'y maging matatag ka. Hindi agad ako nakapagsalita at naghintay lamang ako. Sabi niya, si papa mo ay may sakit na. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, naghahalo-halo ang lahat, takot, lungkot at gulat. Pero ang pinakamasakit ay yung nakita ko kay mama. Yung paraan ng pagkabigla niya, yung pagbabago ng boses niya, yung paulit-ulit niyang pagpahid sa luha. Doon ko naintindihan kung bakit siya laging malungkot kausap sa telepono. Nagpa-check up si Papa at kinailangan niyang magpagaling ng matagal. Hindi ko alam kung saan magsisimulang tumulong. Wala akong malaking pera, wala rin akong ibang pwedeng sandalan. Pero sa isip ko ay hindi ako pwedeng umiyak. Hindi ako pwedeng bumigay. Kung umiyak ako noon ay baka mas lalo lamang silang mag-alala at manghina. Kaya ang ginawa ko ay bumalik ako ng Maynila para mas kumita pa at may pangbigay kina mama. Habang tumatagal ay parang lumalayo ako sa sarili kong buhay. Hindi ko na namamalayan ng oras, trabaho, uwi, tulog, balik trabaho, paulit-ulit lang. Pero kahit na ganoon ay hindi ako umuuwi na walang laman ang kamay ko na pera. Kung ano ang kaya kong ipadala, pinapadala ko. Minsan na hindi na ako bumibili ng bagong gamit, iniipon ko na lamang para may padala kina mama. Hindi ko naman yon pinagsisihan kasi pamilya ko sila. Pero deep inside ay nararamdaman ko yung pagod, yung unti-unting panghihina ng loob ko. Isang araw habang nasa trabaho ako ay tumawag muli si mama. Hindi ko kaagad nasagot kasi may ginagawa pa ako. Nang sumagot na ako ay wala pa siyang sinasabi pero narinig ko na yung pag-iyak niya. Alam mo yung iyak na pilit na tinatago pero hindi niya magawa. Ganon yon. Parang may mabigat na dala. Nang makapagsalita na siya ang sabi niya, "Anak, lumalala na si papa mo." Hindi ko na alam kung paano ko pipigilan ang luha ko noon, Papa Dudut. Nakaupo ako sa sulok ng cafe habang umiiyak at hindi na napansin kung may makakita sa akin. Wala na akong pakialam, ang naisip ko lamang noon ay kailangan ko nang umuwi at hindi ko kayang magtrabaho habang iniisip kong nahihirapan sila sa bahay. Pag uwi ko ulit ay nakita kong halos hindi na makatayo si Papa. Pero kahit na ganoon ay pinipilit pa rin niya akong ngumiti. Sabi ko pa nga noon ay pa magpagaling ka ha? Pero ang sagot niya lang ay mahinang tango. Hindi ko masabi sa kanya na takot ako at hindi ko masabi sa kanya na hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Ang ginawa ko na lang ay umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Tahimik lamang kami. Hindi ko alam kung ilang minuto ang lumipas pero pakiramdam ko ay ang haba noon. Lumipas sa mga linggo. Lumalim ang pag-aalala namin. Pero kahit na anong hirap, sabay-sabay kaming bumangon. Kahit si mama ay pilit na sinasabi na kakayanin namin. Pero sa loob ko, alam kong hindi na ganon kadali yon. Hanggang dumating yung araw na hindi ko inaasahan. Umaga noon, maaga pa pero gising na ako. Kasi hindi rin ako makatulog ng maayos. Pagbaba ko ay nakita kong nakaupo si mama sa tapat ng pinto ng kwarto nila. Nakayuko siya at hindi pa man niya sabihin ay alam ko na.
Lumapit ako, tumingin siya sa akin, namumugto ang mata at ang sabi niya ay, "Nak, wala na ang papa mo." Hindi ko alam paano ako hihinga noon. Para bang tumigil yung oras. Hindi ako nagsalita at hindi rin ako agad umiyak. Pero yung pakiramdam na parang may tinanggal sa loob mo, yun ang tumama sa akin. Para akong hindi buo na mga oras na yon. Para akong may hinahanap pero wala. Sa lamay ni Papa ay hindi ako makapaniwala na gano'n ang naging katapusan niya. Tahimik lang siyang nakahiga doon habang ang dami naming gustong sabihin pero wala na siyang maririnig. Lumapit ako sa kanya pero hindi ko nagawang humagulhol. Hindi ko mahanap yung lakas. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro kasi umaasa pa rin ako na magigising ako at sasabihin niya na, "Anak, nandito lang ako." Pero hindi nangyari. Simula noon ay nagbago ang takbo ng buhay ko, nagbago po ang lahat. Hindi ko na alam kung saan ako kukuha ng lakas. Hindi ko alam kung paanong magsisimula. Ang alam ko lang ay kailangan kong kumapit para kay Mama. Kailangan kong magpakatatag kasi ako na yung inaasahan niya noon. Pagkatapos ng libing ni Papa, parang hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bawat araw. Yung mga dating normal sa akin ay bigla na lamang naging mabigat. Kahit pagbangon sa umaga, parang kailangan ko pang pilitin ang sarili ko. Hindi ko masasabi kay Mama kung gaano ako nahihirapan kasi ayokong dagdagan pa yung iniisip niya. Mas mabuti nang ako na yung mag-adjust kesa makita kong mas lalo siyang nalulungkot. Sa unang mga linggo ay halos hindi kami nag-uusap ni Mama ng mahaba. Hindi dahil may tampuhan pero dahil pareho kaming hindi pa handang pag-usapan yung nangyari. Kapag nasa sala siya, madalas ay nakatingin lamang siya sa kawalan, Papa Dudut. Tapos ako naman ay nasa kwarto at nag-iisip kung ano nga ba ang dapat kong gawin para hindi kami tuluyang malubog sa lungkot. Hindi ko po alam kung sapat ba ang ginagawa ko. Pakiramdam ko ay kulang pa rin. Dumating yung araw na kinailangan ko nang bumalik sa Maynila dahil nauubos na ang ipon ko. Kahit na hindi pa ako buo, wala akong choice. Bago ko umalis ay kinausap ko si Mama. Sabi ko, "Ma, uuwi ako sa weekend pag may pamasahe ako. Tatawag ako araw-araw. Hindi kita pababayaan." Tumango lamang siya pero alam kong gusto niyang pigilan ako. Kailangan ko lang maging matatag kasi wala namang ibang aasahan kundi ako lamang, Papa Dudut. Pagbalik ko sa Maynila, ibang-iba na ang pakiramdam ko. Yung dati kong routine na kaya kong gawin kahit pagod ako ay biglang naging mabigat. Sa pagpasok ko ng cafe, kitang-kita ko yung awa sa mukha ng mga kasama ko. Hindi ako humingi ng simpatya pero nararamdaman ko na ingat silang kausapin ako. May isa nga na nagsabi na, "Jen, kung kailangan mo ng break ay sabihin mo lang, ha?" Ngumiti ako pero deep inside ay gusto ko nang umiyak. Ayoko kasing itigil ang trabaho kasi mas lalo kaming mahihirapan ni Mama, Papa Dudut. Sa mga unang araw na nagbalik ako sa trabaho, palagi akong tila naka-autopilot. Gumagalaw ako, kumukuha ng order, nagsasalita sa customers, pero yung isip ko ay nasa probinsya pa rin. Kung kumakain na ba si Mama, kung nakakayanan ba niyang mag-isa, kung tulog ba siya ng maayos. Tuwing break time ko ay tumatawag ako sa kanya kahit minsan ay paulit-ulit ang sagot niya na ayos lang ako. Ramdam kong hindi pa siya nakaka-recover, Papa Dudut. Isang gabi napauwi ako ng mas late kesa sa normal kasi nag-close ako ng cafe. Habang naglalakad ako pauwi ay doon ko lang naramdaman yung bigat at pagod at lungkot. Hindi ko alam kung bakit bigla akong napahinto sa tapat ng isang tindahan. Tinitigan ko lang yung salamin at inisip ko kung sino ba yung nakikita ko roon. Ako pa ba yon? O yung version ko na pilit na nagpapakatatag pero sa loob-loob ay gusto nang sumuko? Hindi ko rin alam. Ang sigurado ko lang ay hindi ko na kaya yung ganitong pakiramdam na parang pagod na pagod ka pero hindi mo pwedeng ihinto.
Hanggang sa nagkaroon ako ng opportunity na makapagtrabaho sa ibang bansa, papadudot. Mabilis na naasikaso ang lahat at nakakaalis ako ng bansa. Sa waiting area ay nakilala ko yung 3 first timers din. Masayahin, kabado pero excited. Nagkwentuhan kami at nagtawanan, nagpalitan ng snacks. Pero may isang girl, si Aya, tahimik at hindi sumali sa usapan. Nagpakilala lang siya. First time ko din, pero may sinabi sa akin ang ate ko, ingat daw sa ilang lugar sa Japan. Napatingin kami. Ano daw yung lugar na yon? Tanong ko. Umiling lamang siya. Hindi ko daw dapat balikan pag napuntahan ko na. Basta iwas lang daw. Parang may gusto pa siyang sabihin pero hindi niya tinuloy. Paglapag namin, unang beses kong nakita ang sobrang linis ng paligid. Pero hindi lang linis ang mapapansin, papadudot. May kakaiba. Tahimik na tahimik. Kahit may ilang tao sa airport ay parang wala kang marinig kundi ang yapak nila. Paglabas namin may isang matandang lalaki sa bench. Hindi gumagalaw. Nakayuko lang. Nung dumaan kami ay bigla itong huminga ng malalim pero hindi yung normal. Parang galit, parang nagpipigil ng emosyon. Hindi siya tumingin pero sapat na yung tunog ng paghinga niya para mapatigil ako ng sandali. Sumakay na rin kami ng van. Habang tumatakbo yung sasakyan ay napansin namin na halos lahat ng bahay ay sarado. Walang tao sa labas kahit tanghali at sobrang tahimik, halos marinig mo na ang pintig ng pulso mo. Sa pagdating ng parking area ng apartment building, tinanong ko ang senior entertainer. Ate, bakit ang tahimik dito? Sabi niya, normal yan. Pero wag na wag kayong aakyat sa hagdanan sa may dulo ha. Wag na wag, okay? Sabay turo niya sa hagdan sa pinakadulo. Walang ilaw, walang signage. Walang kahit na anong indikasyon na ginagamit siya. Napatigil kami pero tumango na lang. Pagpasok namin, isang maliit na dining table, kusina tapos hallway papunta sa kwarto namin. Sa kwarto, isang malaking silid lang na may triple deck beds. 13 kami sa loob. Habang nag-aayos ako ng gamit ko, bigla kong naramdaman na parang bumigat ang paligid ko. Hindi hangin pero yung pakiramdam na parang may nakatingin. Pero dahil first day ay wala akong sinabi. Ayokong magmukhang takot agad. Nagtawanan yung ibang girls. Yung iba ay nag-a-unpack. Ako ay tahimik lang. Nagsusukbit ng damit sa maliit na organizers. Pero napansin kong habang inaayos ko ang mga gamit ko ay may isa sa mga kasama namin na nagmamadaling magsarado ng kurtina ng window sa dulong bahagi ng kwarto. Sarado dapat lagi yan ha? Sabi niya. Hindi ko kilala pero mukha siyang sanay na. Huwag niyong bubuksan kahit umaga. Nagtaka ako pero hindi ako nagtanong. Pagkapasok namin sa apartment, inakala kong nung una na baka inadjust ko lang yung sarili ko sa bagong lugar. Marami kaming magkakasama sa isang kwarto kaya normal na may maririnig kang ingay o paggalaw kahit na alanganing oras. Pero habang tumatagal ay may mga nangyayari na hindi mo agad makukuhanan ng paliwanag pero hindi rin gaanong katindi na sisigaw ka o magtatatakbo. Sapat lang para mapaisip ka kung normal nga ba talaga ang mga nararanasan mo. Sa unang gabi namin halos hindi ako nakatulog. Kasi ang dami pang gumagalaw sa kwarto, may naghahanap ng gamit, may nag-aayos ng sapatos, may inaantok na hindi makatulog dahil sa kaba. Hindi ako nagreklamo. Bago pa ako umalis ng Laguna ay sanay naman ako na may maingay sa lugar dahil sa tindahan namin. Ang hindi ko lang ine-expect, yung parang hindi na uubos na kabog sa dibdib ko habang nakahiga. Mga bandang 12:00 unti-unti nang tumahimik ang lahat. Siguro nga ay mga 12 kaming sabay-sabay na naghintay ng antok. Akala ko noon ay finally ay makakapagpahinga na ako pero bago ako tuluyang pumikit, napansin kong may 2 kama sa bungad ng pinto na biglang bumigat ang tunog ng spring. Hindi naman malakas pero sapat para mapalingon ako ng 2 beses. Akala ko ay may umakyat lang na kasama namin. Pero wala akong nakitang kumilos. Wala rin nagbukas ng pintuan.
Wala namang kumikilo sa paligid, hindi ko alam kung bakit. Pero kahit may parte sa isipan ko na gusto nang matulog ay parang may humahawak sa ulo ko na pilit akong pinapaintindi na may kakaiba talaga sa paligid namin. Hindi ko yon pinansin kasi baka pagod lang ako. Sinarado ko ang mata ko at pilit na kinalma ang sarili. Kinabukasan maaga kaming ginising para pumunta sa agency. Habang naghihintay kami sa baba ng building, napansin kong medyo nanginginig yung isang kasama naming si Aya. Hindi ko alam kung dahil sa lamig o dahil may iniisip siya. Nilapitan ko siya at tinanong ko kung ayos lang ba siya. Sabi niya, "Jen, may narinig ka ba nung gabi?" Nagkatinginan kami at hindi ko alam kung sasagot ba ako ng diretsyo o mag-iingat sa mga sasabihin ko. Wala pa kaming masyadong bonding bilang magkakasama sa apartment at ayokong maging dahilan ng takutan. Kaya sabi ko lang baka may gumagalaw lang sa kama nila. Madami tayo kagabi. Umiling si Aya. Hindi na siya nagsalita pero ramdam kong hindi yon ang gusto niyang sabihin. Sa pag-uwi namin mula agency ay napansin kong parang mas tahimik yung hallway papunta sa unit namin kesa sa normal. Walang dumadaan. Walang pumapasok, walang lumalabas, kahit yung mga katabing pinto, hindi man lang nag-iingay. Ang naririnig lang namin ay yung yapak namin habang naglalakad papadudot. Pagpasok namin sa unit ay naghiwalay kami ng ginagawa. Yung iba ay nagluto, yung iba ay nagphone, yung iba naman ay nagpahinga. Ako naman ay inayos ko ang gamit ko sa maliit na compartment sa tabi ng kama. Habang nagsusuksok ako ng damit ay biglang may narinig akong kumalabog mula sa kwarto malapit sa kusina. Hindi malakas pero sapat para mapalingon ako agad. Tinawag ko yung kasama naming senior entertainer na si Ate Mina. "Ate, may bumagsak ba doon?" Tumingin lang siya saglit at sinabing, "Hayaan mo lang yan, Janica. Ganyan talaga dito. Biglang may bumagsak o gumalaw na mga gamit. Basta wag kang pupunta sa dulo ng hallway." Sabay baling niya ulit sa ginagawa niya. Doon na ako nagtaka. Hindi ko alam kung bakit paulit-ulit nila yung bilin tungkol sa dulo ng hallway. Hindi ko rin alam kung ano ang meron doon para mabanggit nila ng ganon kaseryoso. Gusto ko sanang magtanong pa pero ayaw ko namang magmukhang takot. Isa pa bagong lipat lamang ako at ayaw kong isipin nila na maarte at matatakotin ako. Lumipas ang ilang araw at medyo nakakapag-adjust na kami. Natuto na kaming makisiksik sa banyo, matulog kahit maingay at magpalitan ng schedule sa paglalaba. Pero kahit na ganito ay hindi mawala sa isipan ko yung nangyayari sa kwarto tuwing madaling araw. Halos gabi-gabi ay may naririnig kang paggalaw ng kama kahit na hindi naman umaakyat yung mismong natutulog doon. May mga pagkakataon ding maririnig mo na parang may mabigat na bumabagsak. Pero pagtingin mo naman ay walang bagay sa sahig. Wala rin nag-aayos ng gamit para magingay. Yung iba sabi nila ay sanay na raw sila. Pero ako kahit na pinipilit kong maging kalmado ay hindi ko ma-deny na may pumapasok sa akin na kakaibang pakiramdam tuwing papalapit na ang madaling araw. Minsan mga bandang 3:00 ay nagigising ako kasi parang may umuupo sa gilid ng kama ko. Hindi naman yung tipong lulubog ang kama ko, kundi yung pakiramdam na may gumalaw sa tela at parang may tumama na tuhod o kamay sa gilid. Napabangon ako at napalingon pero nakita ko lahat ng kasama ko ay tulog na. Walang gumagalaw, walang namumula sa mata, walang nag-a-adjust ng kumot. Wala ring lumabas para mag-CR. Wala. Ako lang po yung gising. Umupo ako sandali at pinakinggan kung uulit pa yung tunog. Mga ilang segundo pa ay biglang gumalang ng kaunti ang kumot sa paanan ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko ba o may gumagalaw talaga. Pero nakatitig ako doon ng matagal at pinapanood ko kung mauulit pa ba at hindi na naman naulit. Pero hindi rin ako nakatulog hanggang sumikat na nga ang araw. Kinabukasan habang kumakain kami ay napansin ko yung mga eye bags ko sa salamin sa kusina. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Napansin niyo ni Ate Mina at tinanong niya ako, "Jen, hindi ka ba natutulog ng maayos?" Ngumiti lang ako.
Ayoko kasi magsimula ng kwento at baka pagtawanan lamang, pero tila alam niya ang katotohanan. Dito kasi Jen, sabi niya habang naguhugas ng plato. Minsan may marinig ka o mararamdaman. Basta kung may marinig ka, huwag ka nalang titingin agad. Baka mas matakot ka pa. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin pero hindi ko na tinanong pa. Pakiramdam ko kasi kung palalalimin ko pa ang usapan, lalo lang lalala ang kaba ko. Sa mga sumunod na linggo ay mas lumala yung mga naririnig ko, Papa Dudut. Hindi na lang basta paggalaw ng kama, may mga gabi na naririnig kong may naglalakad sa hallway kahit sarado ang pintuan namin. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Sakto lang, parang alam mong hindi ito guni-guni. Kapag tumatapat sa mismong pintuan namin ay bigla itong hihinto, walang katok, walang salita. Walang tunog, pero alam mong may huminto. May isang gabi na halos hindi ko na kaya ang kaba. Inaantok na ako noon pero hindi ko mai-relax ang katawan ko. Habang nakahiga ako ay nakasiksik ang kumot sa baba ko at biglang may maririnig akong parang mga nag-a-adjust sa kama sa may ulunan ko. Hindi yung kama ko kundi yung nasa itaas ko. Nasa gitnang deck ako noon kaya may tao sa taas, may tao din sa ibaba. Pero noong umaga nalaman ko na wala palang natulog sa itaas ko buong gabi dahil nilagnat yung kasama namin at doon siya pinatulog sa baba sa tabi ni Aya. Nung una ko itong nalaman ay hindi ako makapagsalita, Papa Dudut. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o dapat ko bang sabihing baka mali lang yung narinig ko. Pero alam ko na hindi ako nag-hallucinate dahil malinaw ko yung naramdaman. Lumipas nga ang ilang araw at mas lalo akong nagiging sensitive sa mga nangyayari sa paligid. Hindi ko alam kung dahil ba mas tumatagal kaming nakatira doon o dahil mas nagiging aware na ako. Pero isang gabi halos mabaliw ako sa takot dahil sa nangyari, Papa Dudut. Araw yon ang rest day ko at hindi ko sinasabi sa mga kasama ko. Pero pag rest day ko, mas gusto kong nasa apartment lang kesa ang gumala. Siguro'y dahil gusto ko ng tahimik. Habang nag-aayos ako ng mga damit ko ay narinig kong nag-uusap yung ibang kasama ko sa sala. Wala akong pakinoon kasi busy ako pero nang paalis na sila, may narinig akong sabi ni Ate Mina. Huwag mong iiwan si Jen ditong mag-isa. Napalingon ako. Tumingin si Ate Mina sa akin at ngumiti. Jen, bababa lang kami sandali ha, mga 15 minutes. Matutulog naman si Aya dito sa kwarto. Huwag ka nang lumabas ha. Hindi ako nagtanong. Umupo lang ako sa kama ko at nagbukas ng phone. Si Aya naman ay nakahiga sa tabi ko at nakatalikod. Akala ko ay tulog kaya tahimik lang ako. Mga 5 minuto ang lumipas ay biglang may kumalabog sa kabilang kwarto. Hindi naman malakas pero sapat para mapahinto ako sa ginagawa ko. Napatingin ako kay Aya. Hindi siya gumagalaw. Nakahiga pa rin siya at tila hindi man lang nagising sa ingay. Maya-maya ay may narinig akong dahan-dahang paglakad sa may kusina. Hindi naman mabilis. Hindi rin yung parang nagmamadali pero sapat para dahan-dahan akong suminghap ng hangin at mahawakan ang kumot ko ng mahigpit. Hindi ako gumalaw. Hindi ko rin tinignan. Pero yung mga yabag papalapit ng papalapit sa may pintuan ng kwarto namin, tumigil. Huminga ako ng malalim at hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Hindi ko rin alam kung dapat ba akong sumilip pero bago pa ako makapag-decide, biglang umusog yung pinto ng kwarto kong ng konti-konti. Hindi bumukas ng buo, saktong umusog lang. Pero sapat na para makita kong wala namang tao sa labas. Napalunok ako. Hinigpitan ko ang hawak ko sa kumot, ayaw kong gumalaw, ayaw kong magsalita. Nakatitig lamang ako sa may pintuan. Hindi ko na alam kung ilang minuto akong nananatili sa ganong posisyon. Pero nang bumalik na yung mga kasama ko at bumukas yung pinto ng buo, ay muntik na akong mapasigaw. Dahil akala ko ay babalik ulit yung mahihinang tunog kanina. Pagpasok nila, sabi ni Ate Mina, Jen, okay ka lang? Namumutla ka. Hindi ko sinabi ang totoo. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko kapag sinabi ko, mas lalo lang akong kakabahan. Kaya sabi ko lang ay oo ate,
Nag-scroll lang kasi ako dito sa phone ko. Pero deep inside, alam kong nagsisimula na ang bagay na kinakatakot ko. Hindi na ordinaryo ang apartment na tinitirhan namin. At habang tumatagal ay parang lumalapit sa akin yung mga hindi ko maintindihan. Pagkatapos ng practice at show, pag-uwi namin sa apartment ay napansin namin na may mga gamit na nakatiwangwang sa dining. Yung mga hindi naman ganon kakalat-kalat kanina bago kami umalis. Yung iba sa amin ay nagtawanan lang at sinabing baka nagmamadali kami. Pero Papa Dudut, may nagbukas ng pinto ng room namin. Doon ako nakaramdam ng hindi komportableng kaba. Nakita ko yung malit na kurtina sa window, nakatupi paabante at hindi naman siya ganon kanina. Wala ring bukas na bintana, wala ring tao sa room buong araw. Hindi ko kaagad sinabi. Nilihim ko dahil ayaw ko na silang ma-stress. Pero bago kami matulog ay nagpaalala ulit yung senior entertainer. Kung may marinig kayo sa hallway, huwag niyong papansinin ha. Hindi yan para sa inyo. Hindi ko na tinanong kung kanino para. Papa Dudut, mga 2:40 AM noong nagsimula na yung tunog sa dulo ng hallway. Hindi siya mabilis, hindi rin maingay pero hindi rin pwedeng sabihing hangin o pusa o kapitbahay. Kasi alam naming walang tumatao sa dulo ng hallway. Kahit guards ay hindi rin nagpupunta doon. Pero ang kinakabahala ko ay hindi lang tunog ang narinig ko. May dumaan. Hindi tao, hindi rin hayop basta may dumaan sa pinakadulo. Mabilis, isang pasada lang pero malinaw na may gumalaw. Hindi ako makagalaw, nakaidlip na yung iba pero ako ay gising na gising. Pagkatapos noon ay may tumigil sa harapan ng pintuan namin at hindi ko makita. Hindi ako tumingin ng diretsyo. Pero naririnig ko ang paghinto, Papa Dudut. Nang nilalang na yon. Mabagal at matagal. Tumayo na yung balahibo ko pero pinagpipilitan kong hindi gumalaw. Kahit paghinga ko ay halos pigil na pigil. Hanggang sa may kumaluskos. Dahan-dahan nasa mismong labas lang ng pinto namin at parang may nag-aabang. Ilang minuto ang lumipas bago ito umalis. Nung bigla kong naramdaman na wala na sa harapan ng pinto. Saka ako nakahinga, saka ako tinignan ng phone ko 3:11 AM. Papa Dudut, hindi ko na po kinaya. Kinabukasan nagpa-transfer ako sa ibang unit. Walang kahit isang segundo akong nagdalawang isip. Hindi ko na inalam kung ano ang kasaysayan ng lugar na yon. Hindi ko na rin tinanong kung ano yung nakita ko. Ang mahalaga lang sa akin noon ay makaalis sa lugar na yon. Lahat kami ni Aya at dalawang iba pa ay nagpa-transfer. Yung iba naman ay nagstay, yung iba naman ay lumipat matapos ang isang buwan. Pero ako, hindi ko na binalikan pa ang hallway na yon kahit na isang beses. Sabi nila minsan daw ay may mga lugar na kahit na hindi mo intensyong puntahan ay dadalhin ka pa rin. At pag naranasan mo na, ikaw ang bahala kung iiwan mo ba o haharapin mo pa. Ako po ay pinili kong umalis, hindi dahil mahina ako. Pero dahil alam kong hindi ko kailangang ipilit ang sarili ko sa lugar na hindi para sa akin. Lalo na kung mismong katawan ko nang nagsasabing umalis na. Simula noon, naging mas maingat ako, mas aware at mas pinapahalagang ko yung mga bagay na simple lang. Yung tahimik na tulog sa bahay, Papa Dudut. Yung tawanan kasama ang pamilya ko, yung araw na walang kaba. Hindi ko alam kung ano talaga yung nasa hallway na yon. Pero kung tatanungin mo ako, Papa Dudut, kung gusto ko pang malaman, hindi na po talaga. Yun po ang parte ng buhay ko na hindi ko makakalimutan sa pagtatrabaho ko at pag-i-stay sa isang lugar na dayo po ako. Salamat po, Papa Dudut, sa pagbasa ng sulat ko at sana po kahit papaano ay may napulot po kayo sa kwento. Lubos na gumagalang, Jenica. Habang binabasa ko ang liham mo ay ramdam ko bawat kaba na pinagdaanan mo. Hindi biro ang pumunta sa ibang bansa ng mag-isa. Tapos mauwi ka pa sa lugar na may mga pangyayaring hindi mo maintindihan. Lalo na't first time mo walang pamilya at kailangan mong maging matapang kahit takot ka na. Pero alam mo habang inaayos ko ang mga salita para sa iyo ngayon, may isang bagay akong napansin.
hindi mo naman tinakasan ang pangarap mo. Tinakasan mo lang ang lugar na hindi tama para sa iyo. Ang pag-alis mo sa apartment na yon, hindi po siya kahinaan. Hindi siya pag-atras. Desisyon yon na pinili mo dahil nararamdaman mo na baka mapahama ka kung mananatili ka pa. And Jenica, hindi lahat ng lakas nakikita sa tapang ha. Minsan nakikita rin yan sa pag-amin na hanggang dito lang ang kaya ko. At ginawa mo yon. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Kipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Jen, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut